Lumabas din ang totoo about doon sa sulat mga kasmas. Justin Alden sa gustong bumitaw. Mayor Mark pabayaan na raw sa trabaho mga kasembreros. Kinukumpara siya kay Vico Soto. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong pinost ni Alden mga kasembreros sa kanyang Instagram at sa kanyang Facebook actually. Sabi niya dito ay when life gets hard but you don't smoke mga kasembreros. Tapos yung kanyang caption sa Instagram niya ay sabi niya, alam mo yung feeling na gusto mo nang bumitaw o gusto mong bumitaw. Sino pa, kanino ka gusto mong bumitaw, no? Sir Alden, joke lang po. Kapit lang, Sting Energy Drink PH lang ang kailangan mo. So sabi niya dito, no, 3 hours ago ito mga kasembreros. Tapos yung kanyang tugtog ay Let It Burn, Let It Burn ni Asher mga kasembreros, no? Tapos dito ay sasabi niya na yung nahihirapan ka na daw sa buhay pero hindi ka nag-yossi. So yung binunot niya sa kanyang bulsa ay hindi po yossi kundi ang Sting mga kasembreros na part nga ng kanyang brand endorser mga kasembreros. So grabe no, nasa Siargao si Alden pero yung kanyang mga kanyang mga ginagawang trabaho ay kaliwat kanan mga kasembreros. So talagang sobrang busy ni Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros, no? Kasi nga ay hari siya ng endorsement or hari siya ng mga brands mga kasembreros sa male category ng mga artistang Pinoy mga kasembreros. So talagang nakaka-bless mga kasembreros ang buhay ni Sir Alden. So sa mga gusto nang bumitaw, wag niyong bitawan kasi hawak niyo ang beat, no? Speaking of endorsement, may pinost siya kagabi mga kasi sa kanyang Instagram story. Ito naman ay kanyang Oxycure product mga kasembreros. Sabi niya dito ay sulfur soap, no? Dermatologically tested for acne-prone skin. Helps cleanse the skin from dust and impurities. Helps control excess oil. Helps reduce the accumulation of bacteria. Found you on the island. Tapos effective soap in fairness. So yun siya na parang ginagamit niya ito na protection mga kasembreros dun sa Siargao, no? Kasi nga ay babad na babad siya sa init doon sa Siargao mga kasus. Tapos isa sa mga major items natin lumabas din ng totoo. So hindi pala yun galing kay Mark. Sabi ko na nga ba yung letter mga kasembreros, no, na finlash natin kagabi na yun nga no talagang na-curious din ako kung kanino galing mga kasembreros yung sulat na iyon, no, parang handwritten siya na sulat na greeting, no, para kaya Mama Min mga kasembreros ni Kath nga, no. So parang may mga ano din kumakalat ngayon na parang personal nga talaga yung pagbati, no, ni Kath mga kasembreros kay Mama Min during Mother's Day celebration. So tapos si Naybara din nag-post sabi dito sa letter kasi, di ba, Happy Mother's Day Tita Min, stay pretty always. Tapos Catherine Bernardo yung pangalan sa baba, pero kay John Valdi pala kay John Valdi pala yung mga kasembreros, no, nagaling na sulat mga kasembreros. Kasi di ba, yung term na stay pretty always, hindi naman yun parang hindi siya language ng lalaki mga kasembreros. So it's something na yun, no, feminist mga kasembreros. Galing nga siya kay John Valli, no, stay pretty as always. So lumabas din ang totoo, no, na hindi yun galing kay Mayor Mark. At saka bakit man post mga kasembreros, no, kung kay Mayor Mark Alcala ito mga kasembreros. And then related dito, merong pinost ang isang admin ni Kath na parang Mother's Day greeting niya. Tapos nag-flash siya dito ng mga pictures ni na Mama Min mga kasembreros na maliit pa siya. And then nung lumaki, tapos yung letter nga, no, or sulat mga kasembreros na bumati, no, kay Mama Min mga kasembreros sa araw ng mga nanay, no, nagbibigay pugay sa mga nanay mga kasembreros. So mas malinaw pala to, yung sulat dito mga kasembreros. Happy Mother's Day to the person who stayed with me through every season of my life. Mama,
thank you for trusting me with my decisions and for allowing me to stand on my own feet, even if I know it's not always easy for you. And don't worry, everything you taught me stays with me every day. I'll always do my best to make you proud. Love you always, Mama. No? So, tapos kay Kath. Hindi ko lang din alam kung sino nag-post nito, no, na original mga kasembreros. Pero yun, salamat na rin sa pag-post. Tapos, yun, si Jason Starr, no, fake news, no, at saka hindi totoo at hindi kumpirmado itong kay Mayor Mark mga kasembreros, no, at saka kay Kath. Post, dalawang posts ang ginawa ng Jason Starr, no. Yung isa dito ay 3 hours ago, kumpirmado, fake lahat ng pictures na kumalat about kay Catherine Mark. OG Diaz, no? Si OG Diaz yung nagsabi. Ang daming likes, so 185 reactions. Tapos yung isa naman na pinost niya ay 20 hours ago, breaking news, Kath Mark is isang fake news. Si Jason Starr din po ang nag-post ito, no? Sa kanyang Facebook page, mga kasembreros. Tapos, congrats pala kay Kath, no? 21 hours ago, pinost ito ng Showbiz Sawsawera. Bini, SB19 at Catherine Bernardo patuloy na umarangkada online. So ito yung ang daming reactions sa 215. Ito yung yung kabilang sila sa top 10 biggest Southeast Asian celebrities, mga kasembreros. Si Kath at saka Bini at saka SB19, mga kasembreros. So ibig sabihin po ay talk of the social media. No, pinag-uusapan sila, trending sa social media, mga kasembreros. So, grabe na, wala pa ang pelikula si Kath tapos trending pa rin siya. So, much more kung meron na siyang pelikula, mga kasembreros, no, nakasama ang Kath din nga po. So, yun. Tapos, natutuwa ako dito sa pinost ni Hashmir. Sabi niya, 19 hours ago, Kath then forever. Abangan natin ang pagbabalik ng Kath then. Alden Richards, Catherine Bernardo official. So, definitely, mag-aabang kami Hashmir, mga Hashmir, sa pagbabalik ng Kath din, kasi sila lang yung inaabangan namin, inaabangan natin na magkaroon ulit ng panibagong project, no? Si Tisay at saka si Tisoy. Tapos isa sa mga major items natin, Mayor Mark Alcala napapabayaan daw yung trabaho, no, dahil sa spotted nga sila, no, nung nakaraan daw, mga kasembreros, dun sa may Hot Pot City, no, kuno, mga kasembreros. So wala namang official statement sa kanila, pero yung nakita talaga ng mga tao daw ay siya. Pero dito ay tinakil, no, ng Energy FM 106.7, mga kasembreros, yung dito yung trabaho na napapabayaan na nga daw ni Mayor Mark Alcala, mga kasembreros. Kasi nga kinukumpara pa siya dito kay Vico Soto, mga kasembreros, kasi hindi daw inuuna ni Vico Soto yung kanyang love life, kundi ang kanyang trabaho. Kasi si Vico Soto, di ba, wala ring girlfriend, mga kasembreros. Tapos parang 32 na yata si Vico Soto, mga kasembreros, na mayor ng Pasig. Pero yun, tapos si Mayor Mark Alcala ay mas bata ng konti, pero pag-girlfriend at saka pag-gagala daw ang inaasikaso, mga kasembreros. So, tapos, yun, parang sabi pa dito na parang pinagtanggol pa doon ng iba na Friday naman yun, na spotted sila, mga kasembreros, parang day off na ni Mayor sa, sa kanyang trabaho, no? Tapos, parang weekend break daw yun, mga kasembreros. So, yun, grabe, no? Pero yun, try kong play ito mamaya, mga kasembreros. So, para kung gusto niyo lang pong pakinggan, no? Itong about kay Mayor Mark. Tapos, may mga behind the scenes, of course, no? Sa Siargao taping, mga kasembreros. May isa dito na naglalakad sina Alden at saka si Nadine. Tapos, spotted Alden Richards at Nadine Lustre in Magpupungko Beach, no, mga kasembreros, o Magpupungko, Siargao. So, pero ito ay parang yung nasa harapan at ibang anggulo ito, mga kasembreros, no, na kung saan ay gwardyado nga sina Nadine at saka si Alden, mga kasembreros. So, nasundan sila
hanggang doon sa cottage, no, na papunta nga sila doon sa kanilang pinag-i-stayhan mga kasembreros. So yun, sobrang dami, no. At nangitian ako ni Alden at Nadine. So parang kinilig si Kuya na nag-video. Kasi nga nginitian daw siya ni na Alden at saka ni Nadine mga kasembreros. Tapos may isa rin dito na behind the scene din po ito, no, ni na Alden at Nadine. Parang doon din sila sa isang eksena nila na nakasling bag nakasling bag si Alden mga kasembreros, na may dala-dala silang surfing boards, no. So pupunta yata sila sa neto. Parang sa van sila nito, no, sasakyan mga kasi kinukuha yung mga items na gagamitin nila mga kasembreros. Tapos yun, ito niyata yung papunta sila sa beach mga kasembreros para gumawa pa ng eksena mga kasembreros. Tapos may isa rin dito. Ang cute ni Alden dito. Parang may hawak-hawak siyang unan. Inaantok yata, nagpapahinga si Soity. Tapos yung isa naman ay naglalakad na siya, no, yung nasa baba na video mga kasembreros. So pero yun, no, dala pa rin niya yung kanyang una. Parang nagpamasahe siya, no. Mga kasembreros, naka-blue si Soity dito mga kasembreros. Parang may nagmamasahe ng konti sa kanyang likod, no, dun sa may taas na video na nakaupo nga siya mga kasembreros na rest mode si Phenomenal Box Office Cinema King, no. Talagang syempre, no, sa trabaho na din napapagod din ang tao, no, ang human being na ito mga kasembreros. Tapos ang kulit ito, 4 hours ago ginawang animation yung isang picture ni Alden, yung nagpakilikili nagpakilikili si Alden mga kasembreros. So parang ginawa nilang animation form or animated form yung isang side ng picture ni Alden, na yun din yung ginamit mga kasembreros. Yung nasa road trip nga sila, no, kasama sina Kailin Diwata, Christopher Diwata at sina Adrian Lindayag mga kasembreros, no, at saka sina Choi Bomin na ni-flash din natin nung nakaraan. Tapos ito ang cute ng pinost dito, Kathleen moments, no, parang ito yung time na binalikan ni Hashmir mga kasembreros sina Kathleen Alden sa kanilang mall tour. Actually mall tour to parang na-showing na yung Hello Love Again dito. Tapos ay bumisita sila sa mga cinema. Tapos yung mga tao, sobrang dami, dinumog pa rin sila. So parang naging mall tour. So ito yung kwento nun mga kasembreros, no? Parang naging mall tour ulit yung instead of bumisita lang sila sana sa isang sinihan doon, if I'm not mistaken, sa SM Cinema mga kasembreros. Kasi yun, sa SM Cinema nang pinapalabas ito mga kasembreros na yung Hello Love Again dati. So yun, parang bumisita lang sila doon sana para tumingin, para bumisita, para mag-hi sa mga nandoon sa sinihan. Ang nangyari ay pinagkaguluhan ulit sila sa escalator. Sa escalator mga kasembreros. Iba talaga ang hatak ni na Phenomenal Box Office Cinema Queen mga kasembreros at Phenomenal Box Office Cinema King sa mga tao. Yung simpleng pagbisita ay naging naging parang mall tour siya mga kasembreros. So ang cute at ang kulit lang, no, dahil nga minahal sila ng tao, especially natin mga kasembreros. Tapos yung isang admin dito, nag-post siya ng isang cute picture ni Alden 4 hours ago. Post ito ni Charjan, no. Happy Tuesday everyone, sabi dito ni Charjan 4 hours. Ang daming likes, 203 reactions mga kasembreros. So naka-white dito si Soity at of course napa-cute si Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros and mga ka-fanatics. Tapos ayun, so actually that's the last item mga kasembreros, no, para sa ating Kathleen. Tapos pakinggan natin itong Energy FM, no, 106.7 FM mga kasembreros, kung gusto nilang pong pakinggan. Tapos ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga
sa ating buhay. Sa pinagpalang araw po ha, sa bawat isa. 'Di ba? Kasi nga naman namataan nga ulit itong si Mayor Mark Alcala na muli na naman siyang nasa anino ni Catherine Bernardo. Oo, naiintindihan na namin na happy naman ang mga tao, ika nga, 'di ba? Nila. Happy na sila sa kung anong meron kayo. Pero sana lang daw talaga hindi nakakaligtaan daw ni Mayor Mark yung kanyang mga obligasyon sa kanyang mga nasasakupan sa Lucena. O, 'di ba? Tama ba? Oo, tama, taga Lucena, 'di ba? Na nakakaloka. Hindi tuloy maiwasan na ikumpara nga daw itong si Mayor Mark Alcala kay Mayor Vico Soto. Uy, wag naman kayo nagko-compare kasi magkakaibang tao naman sila, 'di ba? Kasi nga sabi nga ng ibang mga netizen, buti pa nga daw itong si Mayor Vico kasi nga daw, 'di ba, na hindi muna daw inuuna ang love life. Kumbaga, yung mamamayan muna na kanya pinagseserbisyuhan, 'di ba? Hindi katulad daw nitong si Mayor Mark Alcala na sinasabi ng mga tao na dahil sa kakabuntot niya kay Catherine, 'di ba? Baka naman napapabayaanan niya. Baka naman hindi. Siyempre bilang mayor, may mga staff yan, 'di ba? Pero iba pa din kasi yung presensya niya na nandoon siya, 'di ba? Wala naman sigurong masama kasi Friday yon, Friday night. Baka naman nag-day off, 'di ba? Kasi wala naman ng trabaho, 'di ba? 'Di ba? Na tipong kumbaga parang wala naman ng trabaho ng Friday, Saturday, Sunday. Oo nga naman, pwede naman mag-weekend break itong si Mayor. Kaya lang, syempre, 'di ba? Bilang Mayor, hindi lang naman dapat may break time ka, 'di ba? Kumbaga parang 'di ba, na kung Mayor ka, dapat 24 hours din ang serbisyo mo sa tao anytime. 'Di ba? Yung mga ganyan na. Kaya tuloy hindi maiwasan ng mga netizen magsabi na parang, ha? Mayor Mark, nagka-love life ka lang, kinalimutan mo naman po ang inyong mga constituents na, 'di ba? Lalo pat syempre ngayon, alam naman natin, 'di ba, na nagtataasan ng presyo ng kuryente. Hindi pa rin masyadong bumababa ang presyo ng krudo, gasolina, 'di ba? Yung mga ganyang problema ba, 'di ba, ng ating mga nasasakupan. Kaya tuloy hindi rin maiwasan ng iba. Pero may nagtatanggol nga na ano ba naman, bigyan niya naman ng weekend break yung tao kasi baka doon lang talaga nakakabawi si Mark to si Catherine, 'di ba? Kumbaga Monday to Friday nga, baka naman nagtatrabaho yung tao. Huwag naman natin bastang i-judge, 'di ba? Sometimes kailangan din ng break ng tao, 'di ba? Pero yun nga lang siguro kasi nga, 'di ba? A-lister talagang artista talaga yung kanyang ginawa or kung magjowa na nga ba sila, 'di ba? Hindi maiiwasan din ang mga mata ng netizen na sa kanya, 'di ba? Pero for the first time ulit nakita ko si Catherine on public naka-face mask na ulit, 'di ba? Yung mga ganyan. Baka siguro talaga umiiwas lang. At hindi rin naman din na maiiwasan yan na kahit pa sabihin mo nasaan lugar sa BGC, may mga chismosa pa din dyan. 'Di ba? Dapat mapagsabihan yan, hoy, grabe ka naman. Baka naman ginagawa niya nga yung trabaho niya. Huwag naman natin kagad i-judge, 'di ba? Baka may ginagawa din siyang parang mga paayuda para sa kanya constituents, 'di ba? Bago naman din niya syempre iniisip yung kanyang sarili. Sobrang ganda ng ating Word of God, mga kasimbres. Ang title natin ay Mga Tupa sa Lubuhan. Bakit kaya, no? Mahaba ang ating verses. Babasahin ko na lang po, no? Matthew chapter 10, verses 16 hanggang 20. Behold, I, Jesus Christ speaking, send you out as sheep in the midst of wolves, no? Mga lobo, mga kasembreros. Therefore, be wise as serpents or snakes, and harmless as a dove or as doves, mga kasembreros. But beware of men, for they will deliver you up to councils and scourge you in their synagogues. You will be brought before governors and kings for my sake, or for Jesus' sake, as a testimony to them and to the Gentiles. But when they deliver you up, do not worry about how or what you should speak, for it will be given to you in that hour what you should speak. For it is not you who speak, but the Spirit of your Father, or the Holy Spirit, who speaks in you. So napakaganda ito, mga kasembreros. Kinompare dito, no, sort of metaphor language ni God the Father and Jesus Christ, mga kasembreros, yung mga hayop, yung mga malulupit versus doon sa mga harmless or sa mga timid, mga kasembreros. Kasi di ba yung mga tupa, mga mababait versus doon sa malulupit, mga kasembreros. So yung mga tupa sa gitna daw ng lobuhan or ng mga wolves, mga kasembreros. So mga tupa ay mga mababait na hayop,
Tapos ang mga lobo naman ay malulupit, no? Yung kasi carnivore ito mga lobo eh. Yung mga wolves, mga kasembreros, habang ang mga tupa naman ay mga herbivore sila, no? Yung mga damo lang yung kanilang kinakain. So definitely yung mga wolves na ito ay pwede nilang kainin o lapain mga kasembreros sa mga tupa. Tapos yung dalawang group pa ng hayop na sinabi dito na ginawang halimbawa ni Lord Jesus Christ ay yung mga ahas, no, serpents versus yung mga doves, mga kasembreros. Pero ito po ay metaphorical language sa mga disciples, mga kasembreros, na parang sasabi niya na malulupit yung dito pagdadalhan or yung may experience or ng mga disciples, mga kasembreros sa mga susunod na panahon. Okay, yung mga yung mga disciples niya, yung kanyang mga alagad, mga kasembreros, ipapadala at ihaharap sa mga konseho, sa mga gobernador, sa mga public servants or mga yung gobyerno, kung para makakalaban nila yung gobyerno, mga kasembreros, for the sake of the name of the Lord Jesus Christ. Kasi nga ay parang nagkaroon, no, ng mga malulupit na mga namumuno sa gobyerno nung mamatay si Lord, or nung mamatay at saka bumalik si Lord Jesus Christ sa langit. So dito ay nag-reassure siya na kahit na yung mga disciples daw ay ipapadala sa gitna ng mga malulupit na mga leaders na ng mga tao, mga kasembreros, ay may assurance siya, no, na nandito yung Holy Spirit ng Panginoon, kasi bibigyan sila ng wisdom, ng protection ng Panginoon, mga kasembreros, ng banal na Espiritu ng Diyos, no? So yun siya. Sa buhay natin, talagang yung assurance, yung alam yung security ng ating mga finances, ng ating mga relationships, ng ating environment, ng ating mental aspect, ng ating physical aspect, no, lahat ng aspects ng ating buhay ay kailangan natin ng security. Sa physical natin, dapat wala tayong nararamdaman, wala tayong sakit. Sa ating spiritual naman, dapat ay on fire tayo sa Panginoon. Tapos sa finances, of course, no, na talagang isa rin sa primary needs mga customers ng tao, talaga araw-araw yung maka-survive at magkaroon ng income, mga customers, para makakain, para makabayad ng bills, and so on, mga. So para yun yung mga wolves and snakes, mga customers, ng ating buhay. Yung tipong kailangan mo makasurvive, no? Yung mga battles natin sa buhay, sila yung nagsisilbing mga lobo, no? At saka mga ahas, mga customers, na nagre-represent ng ating mga challenges sa buhay. So pero sabi niya dito, huwag tayo na mag-alala, because ang Holy Spirit ng Diyos, no, si Lord Jesus Christ, ay magpo-protect sa atin at bibigyan tayo ng wisdom and then strategy sa buhay, mga customers, kung paano mag-survive at nanatiling nakatayo at lumalaban at malakas pa rin sa gitna ng mga hamon or challenges sa buhay. When Jesus tells His disciples to be as shrewd, no, or as shrewd as snakes and as innocent as doves. So ang sabi kasi dito sa ibang version ay shrewd, no, instead of wise, no. Sabi niya dito sa New King James Version ay be wise as serpents and harmless as doves, mga sombreros. So he is highlighting the importance of striking a balance between being savvy and being pure-hearted in their mission to spread the good news. So parang kumbaga ginagawa mo yung mission mo, ginagawa natin yung purpose sa ating buhay, pero nananatili pa rin tayong Christ-centered or Christ-like yung ating character, mga kasembreros. Kung magalit tayo, yes, no, pero hindi yun maapektuhan dapat at hindi tayo magkasala kahit na tayo po ay galit, mga kasembreros. So, kung galit tayo, yes, pero nakokontrol natin yung ating emotion, yung ating actions in general, mga kasembreros. So, pure-hearted, parang kumbaga sa lahat ng bagay, kahit na tayo ay inuusig, kahit tayo ay parang nilalamon na ng problema, and yet we are still doing the right thing. Parang kahit na hirap na kayo sa buhay, hindi mo kayang gawing mandaya, or magnakaw, or manlamang ng kapwa, mga kasembreros, kundi lumalaban ka pa rin ng patas at nagtatrabaho ng patas, mga kasembreros. Just like a snake uses its cunning to navigate its environment, we too should utilize our discernment and wisdom when engaging with others and facing challenges and sharing message of love and salvation. So,
tayo bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya ni Kristo, mga kasumberos, talagang challenge sa atin yung maging patient, no? Talaga, kahit nagalit ka na, you're still holding your peace, no? Talagang kalmado ka pa rin dapat. May mga times siguro na parang sasabog ka na, pero you are still kalmado, mga kasambreros, because of the Spirit of God, mga kasambreros, sa atin na nagre-reside. So parang kumbaga pa, yung ating buhay kasi ay tinitingnan ng mga non-believers, no? Yung mga hindi mananampalataya ni Kristo, kapag ginagawa tayong ehemplo na, si ganito, si ganyan. Pero kapag nakitaan tayo ng magaspang na ugali, masamang ugali, kahit na tayo sabihin natin na tayo ay mga anak ng Diyos, no, tayo ay naglilingkod sa Kanya, so hindi sila maniniwala, mga kasambreros. Whereas, kapag tayo po ay nakaka-encounter ng mga harsh problems, ng mga situations na tinetest yung ating patience and loving kindness, ay ginagawa pa rin natin, no, yung pagiging loving, pagiging kind, mga kasambreros, at pagiging merciful and forgiving. So yun dapat, mga kasambreros. Kung pa, the more that we are being pressed upon or pressed down together, mga kasambreros, ay dapat na mas nakikitaan tayo ng Christ-likeness. At the time, or at the same time, Jesus also emphasizes the need to maintain a spirit of innocence and sincerity, approaching others with a genuine compassion and goodwill, without agendas or hidden motives. Sharing the gospel requires both strategic thinking and genuine kindness, reminding us as we reflect on this verse. So, how can we be wise in our approach to spreading the message of hope, while also embodying the purity of intention that reflects Christ's love, so we can navigate the complexities of the world and effectively communicate with others by being shrewd or wise like snakes. No, grabe, no, kasi 'di ba yung snake, yung ahas talaga ay isipin natin talagang nakakatakot sila, no, pero dito ay ginawa siyang parang good example ni Lord Jesus Christ, mga kasambreros, of how we approach our everyday situation, especially the trials and the challenges that we face, mga kasambreros. So we can trust in the Holy Spirit's guidance, because Jesus promises that the Spirit will speak through us when we are faced with challenges or adversity. The Holy Spirit will provide us with the necessary words and wisdom to overcome any difficult situation we may encounter. This reassurance demonstrates that we do not have to rely on our own understanding or abilities, but can instead lean on the guidance of the Spirit for help. So ganun siya, mga kasambreros. Talagang yung banal na Espiritu ng Diyos ay mapagkakatiwalaan, no? Talagang sa Ilonggo at saka sa Bisaya ay masaligan, no? Masarigan siya, mga kasambreros, sa lahat ng pagkakataon at season at situation ng ating buhay. So sa tulong, no? Yung wisdom kasi, mga kasambreros, dito ko talaga na-appreciate nung gumawa na ako ng mga contents na kailangan mo talaga ng wisdom, ng skill from God, mga kasambreros, para magawa yung pagiging creative, yung pagiging determinado, yung pagiging passionate sa iyong ginagawa, na kahit na wala ka namang sahod, no, talagang nagtatrabaho ka pa, at saka you are just doing it for passion, and share the gospel, of course, and share the passion. Binabahagi ko lang, or binabahagi rin natin yung talent at saka yung wisdom at saka knowledge na binigay sa atin ng Diyos, mga kasambreros. Kasi nga, yung isang itak ay napupurol pag hindi nakasakbat. Kung parang hindi mo ginagamit, hindi natin nagagamit yung ating wisdom, yung ating skill, hindi natin binabahagi sa iba yung gift of knowledge and gift of wisdom, ay useless siya, mga kasambreros. Nawawala yung kanyang purpose. No, ganon siya, mga kasambreros. Furthermore, the Holy Spirit's guidance is a gift from believers, or gift from God to believers, given to empower and equip us for our journey. Through the Holy Spirit, we are reminded that we are not alone in our walk with Christ. So, yung Holy Spirit kasi, ito yung ito na yung parang yung iniwan sa atin ng Diyos, mga kasambreros, para maging katulong natin, maging katuwang natin, at maging guide natin talaga, mga kasambreros, sa ating mga plano, sa ating mga choice, sa ating mga desisyon araw-araw. Sa final thought natin, think of Matthew chapter 10 verses 16 hanggang 20 as your personal GPS through life's challenges. Be sharp and smart like you are at work, while staying pure-hearted at home. So let the Holy Spirit be your guide, especially when you're unsure of what to say or do. So ganun siya, mga pagkatiwalaan natin, no, lahat-lahat ang Diyos, si Lord Jesus Christ, His Holy Spirit, as a whole, mga kasambreros.
Alright, so yun lang po sa ating Word of God ha. No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, wisdom mga kasembreros na nagmumula sa Diyos natin na makapangyarihan sa lahat. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros and paalam po.